Sa halip na mag-resign, mas pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harapin ang mga isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon. Pero para sa kampo ng mga Duterte, siya raw mismo ang ugat ng problema. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. I will resign. Ba't ko gagawin yun? Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sa kabila ng patuloy na lumalakas na panawagan para magbitiw si Pangulong Marcos Jr., mahigpit pa rin siyang kumakapit sa kanyang pwesto at kapangyarihan. Ito nga ay nagaganap sa gitna ng lumalalang kalagayan ng bansa mula sa pagtaas ng kriminalidad, kahirapan hanggang sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Idagdag pa rito ang matinding politika at hidwaan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ngunit hindi kumbinsido si Davao City Vice Mayor-elect Basti Duterte sa isang panayam sa labas ng ICC Detention Facility sa The Hague, kung saan naroon ang kanyang ama, mariing binanata ni Baste si Marcos Jr. na umano'y hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Yun na. Tama. Siya ang problema. Ipinunto rin ng vice-alkalde na malabo talagang mag-resign si Marcos Jr. I think, hindi, wala man talagang mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. Sa halip na siya ang magbitiw, pinagsumite ni Marcos Jr. ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang kabinete at mga pinuno ng GOCCs bilang bahagi ng recalibration ng gobyerno matapos ang pagkatalo sa midterm election. Ngunit ayon sa ilang eksperto, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa serbisyo, pagkawala ng karanasan sa mga ahensya at pagbaba ng moral ng mga kawani. You know, you cannot admit that this country is, like divided. It's in Mayor, we talk about in ruins right now. Sa kabila ng matinding batikos at mga kaso laban sa kanilang pamilya, sinabi ni Vice Mayor Duterte na handa silang harapin ang lahat ng hamon at ipinauubaya na niya sa Diyos ang hustisya. Yung politika ng Pilipinas, ginapag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Patuloy namang nagpapasalamat ang pamilya Duterte sa suporta ng sambayanang Pilipino at mga OFW na araw-araw na nagpupunta sa ICC. Nagbabalita mula dito sa The Hague, Netherlands. Ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent dito sa Europa.